Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan, upang kay Kristo pumisan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay, at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras, at ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Gayunmay, hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito pong mga taga-Efeso sa unang pagbasa ay nakatanggap lamang ng binyag ni Juan Bautista, at alam po natin, tanda lamang iyan ng pagsisisi, paghahanda para sa pagdating ng Mesiyas. Kaya nga po nagpabinyag sila sa pangalan ni Jesus. Tinanggap nila ang Espiritu Santo, at anong nangyari? Nagkaroon sila ng kapangyarihang magsalita at magpaliwanag. Wow! Ibig sabihin, ang Espiritu ang nagbibigay lakas ng kakayahang magpatotoo tungkol kay Kristo. Awit-awit pa nga ng salmista, Diyos ang nagtatanggol sa mahihina. Diyos ang nagbibigay tahanan sa nalulungkot. Diyos ang nagpapalaya sa mga bihag. Mga kapatid, lakas at katatagan at pag-asa at paglingap, yan ang siyang hatid ng Diyos sa ating buhay. Hindi inaalis ni Jesus ang mga problema, hindi inaalis ang mga dagok, hindi inaalis ang mga pagsubok, sapagkat nais niyang harapin natin ang mga ito kasama siya. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Yan ang sabi niya sa Ebanghelyo. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya nga po, pansinin ninyo, sinabi ito ni Jesus bago siya simulang magdusa, bago siya iniwanan ng mga alagad sa pinakamatinding laban ng kanyang buhay. At ano ba ang resulta sa mga alagad ng buhay na wala ang Diyos? Watak-watak, kanya-kanya, nag-iiwanan.
Yan ang buhay kapag wala ang Diyos. At yan din ang mangyayari sa iyo kung hindi mo isasama ang Diyos sa lahat ng bahagi at oras ng iyong buhay. Palaging parang may kulang, palaging parang basag, palaging parang may hindi mahanap-hanap, hindi buo. Yan ang buhay kung wala ang Diyos. Ang buhay lang natin ay mahirap na. Paano pa kaya kung wala ang Diyos? Kaya nga sana, wag na wag mong unang tatanggalin ang Diyos. Bibigyan ka ni Jesus at ng Espiritu Santo ng lakas at tatag at pag-asa at paglingap at kapayapaan. Tawagin mo siya, naririnig ka niya, at nakikita ng Diyos ang lahat ng iyong pagsusumikap. Amen.